Good day mga mga ka-stroke. So, for today's video ay ang ating po ng mga tatalakayin ngayon at papakita ko po sa inyo ay naglakbang yung daliri. Ayan. At namamanhid. Ayan. So, ipapakita po natin sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang mga solusyon dyan at mga exercises. So, ayan. So, kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bidyong kagaya nito. Na lumalaban. Yes, okay. So, samahan nyo kami. Ay, di ba? Samahan nyo kami hanggang sa huli. Alright? Maestro Johnny. Daily life. How to fight the stroke and stroke recovery book. Okay, let's go. First step po ay kinakailangan po natin ng assistance. Ayan, dahil wala nga tayong therapist, di ba? Kailangan natin ng tulong ng ating asawa o anak o kay apo. Ayan, mahalaga rin po may kasama tayo sa bahay para siya mag-assist. Kasi hindi po natin lahat ng pag-exercise ng self-therapy ay magagawa natin lahat kagaya po nitong sa daliri. Kailangan natin ng assistance. So, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, at kasama ko po ang aking may bahay. Space, siya po ang gagawa nito. So, first step po, ayan, nakaganyan po, di ba? Ayan. So, ayan, tapos bubukang ganyan, ayan, tapos ititihayan na ganyan. Ibubukan yung mga daliri. Ganyan nyo. Yan, para, kasi ito naiiwan ito yung lalaki gayaan. Ayan. Tapos, ganyan po. Ayan. Ayan. Para lagi siyang masanay siya na binubukan ng todo. Ayan. Kita nyo ba? Gawin po natin to tuwing umaga at talaga pong ito ay napaka-epektibo po. Ayan, ganyan po. Kaya po natin kailangan ng assistant kasi po hindi natin po magagawa na ibuka po lahat ng daliri nang tayo mag-isa. Kagaya ng thumb na ganyan, dapat ay siya may kalang na ganyan. Pwede nyo rin siya isa-isa. Ganyan. Yan, yes. Basta lagay siya nga binubuka. Pwede mo hawakan ng ganito. Wow! Huwag nyo naman babaliin. Ay, alalay lang. Yan. Ayan. Siyempre, pag nakakasama yung gigil. Ganyan. O, yan, para makita nyo. Yan. Ayan, so ganun po ang tamang stretching. Ayan, kasama ang asawa. Kasi nga, walang therapist. Ayan. So, mahalaga rin kasi yung kasama mo ngayon may bahay o kaya yung anak o apo. Ayan. So, kung sila nga, hindi sila sumusuko, di mas lalo ikaw. Hindi ka nila sinusukuan. Pasalamat tayo doon. So, punta po tayo sa pangalawang step. Second step, ayan. So, ganito po ang gagawin natin. Ayan, nakabengkong po. So, ang gagawin po niya ay hihilahin po ang baraso. Ayan, diretso pong ganyan. Ayan. Tapos, tiyayan ganyan. Ayan. Ibubuko ulit ng daliri. Ayan. Ayan. So, yun po ay alalay lang po kasi po yan ay masakit dito. Ayan. Tapos, ang daliri po ay kailangan nakabukas at saka ayan po. Ganyan. Ayan. Tingnan mo yung lalaki po to. Ayan natin na. Napapansin niyo po, ayan, nagkakaroon po ng reaction dito. Oo, dito. Ayun o. Ayan po, ganyan po. Medyo masakit yan. Ayan. Lalo na sa mga matagal na stroke at naka-stack ang kanilang kamay. Ayan po. Ayan. Ayan, malaki po ang may itutulong niyan. Ayan. Kung wala po kayong therapist, ang inyong pong asawa. Yan. At yung pong pinakita ko sa inyo ngayon, ayan po ay para po siya ay mabanat ang litid dito at saka yung daliri dito. Ayan, ginaganyan po. Pero siya po ay nakadiretso ganyan. Ayan. So, gawin po natin yan tuwing umaga. Ang number 3 po, pangatlo, ayan po. Mahalaga rin po, meron tayong table na
mayroon po tayong table na glass na ganito. Kung wala naman pong ganitong table na glass, ay pwede rin po sa lamesa. Tapos gamitan po natin ang basahan o kahit na anong tela para siya ay madulas. Ayan. So, ang gagawin po natin, ayan, nakaikong pong ganyan. Kadalasan po yung nakaganyan. Ayan. Papatong po natin sa lamesa na ganyan. Tapos po, isa-isa po natin ibubukas yan. Ayan. Ayan. Pero kadalasan po, pag naibukas na, nakaganyan po. Gumaganyan. So, para po madiretso siya, gagamitin po natin ang malakas na bahagi ng kamay at daliri. Ayan. Diretso po ulit natin ng ganyan. Tapos tunan po dito. Ayan. Para bumuka po siya. So, ang gagawin po niya, ay siya po ay parang magpupush po siya. Ayan. Ipupush po niya pataas. Ayan. Tapos pinipigil dapat nito. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pwede rin po siyang 20. Ayan. Pinakamataas po kasi sa repetition ay 20. Ayan. Huwag po tayo lalampas doon. At kung hindi po na masyadong mahina pa kaya, ay pwede pong 5 or pwede pong 10. So, gawin po natin example ng 5. Ayan. Parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, ayan, 4, 5, ayan. Ayan po, ay may exercise din po ang mga daliri. Ayan. Pero hindi po lahat siya ay sabay-sabay na gumagaling. Meron lagi po siyang may naiiwanan. Parang katulad po na sa akin, ang akin naiwanan po sa akin ay hintuturo. Ayan. So, ganun po ang gagawin po. Ayan. Ganyan. Ayan. Push up ng daliri. Ayan. So, ganun po. So, yun po mga pinakita ko pong exercise. Para po yun sa daliri. At talagang ngayon po ay napaka-bisa. Napaka-epektibo po yun. Ang stretching po, yun po ay gawin natin tuwing umaga. Ayan. At lagi po siyang gawin natin ng 20 repetition na 3 sets. Ayan. Kailangan po, pinakamataas po kasi sa makagaya natin na stroke, ang 20 repetition. Ayan. So, wag po natin pepersahin. Mga hanggang 20 lamang po pinakamataas. At kung hindi pa po kaya, ay pwede po natin ibaba yun ng 5 o kaya hanggang 10. Ayan. So, sunod na ipapakita ko ay ang medyo bawas po sa pamamanhid. Ayan. Kasi po, may namamanhid rin po ang ating kamay. Ayan. At ang tanong po dyan ay bakit siya namamanhid. Ayan. At yan po ay napag-aralan din po natin. Ayan, kaya po siya namamanhid. Kasi nga po, hindi nakakapag-circulate na maganda ang ating dugo sa ating katawan. Kasi po, especially dito po sa balikat. Ayan. Yan po nag-umpisa yan sa balikat, sa mga joint po yan. Ayan. Kasi hindi nakakadaloy nga ang dugo ng maganda. So, ipapakita ko po sa inyo ang dapat na stretching dyan at exercise. So, ganito po gagawin natin. Ayan. So, namamanhid po, nakaganyan. Ayan. So, ang gagawin po natin, ibaba po natin ganyan. Kung hindi pa kaya, gumamit po tayo ng, tumawag po tayo ng alala, yung asawa. Ayan, ganyan. Tapos, hilahin natin dito. Tapos, ibibigay natin lahat ng katawan para siya ay ma-exercise, pati dito. Pang lahat na po ito, pati daliri kasama. Ayan, ganito po. Hilahin po dito, tapos ibibigay natin lahat ang ating bigat sa kanya. Ayan po, ganyan, no? Ayan. Ayan. Kailangan po siya ay nakadiretso. Ayan, hindi po siya nakaganyan. Ayan. Para mabawasan din ang pagkabengkong. Ayan, no? Bigay po natin ang ating bigat. Ayan. Ayan, no? Lumalagot ako yung balikat, eh. Ayan. Gawin po natin, halimbawa, 5 times. Ayan. 5 repetition. 1. Ayan. 2. 3. 4. Ayan.
5. Ayan. Tapos po, ibabad po natin na matagal. Ganyan. Ayan, nakaganyan po. Pwede pong bilangan natin ng hanggang 20 kung kaya. O kaya 5. Ayan, for example po, 5. Ayan, ganyan po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mas maganda po kung matagal. Ayan. Ayan. Tapos mararamdaman nyo po. Dumadalo yung pag nakaganyan. Tapos dandahan nyo pong bibitawan na ganyan. Ayan o. Napaka-epektibo po yan. Especially lalo pag mga madalas na nangingimay at saka ngayon namamanhid. Ayan. Magigising po siya. Ayan. Gawin nyo rin po yan. Tuwing umaga. Pwede nyo po yung isabay doon sa exercise sa daliri. Kasi kasama rin po roon ang daliri na exercise din po. Ayan. Okay. Yung po mga exercise na pinakita ko, maganda po kung gagawin nyo yan tuwing umaga. Ayan, basta stretching po ng daliri at ngayon, kung kikilos na siya, gagalaw na siya, o hindi man siya na diretso, hindi siya na isasagad, ayan, ay tulungan po natin ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan, diretso pong ganyan, ayan, magiganyan nyo po yan pagka gumagalaw na siya. Ayan, tapos ganyan po, ginaganyan lagi yan. Ayan, kahit nanonood ka ng TV o meron kang kakwentuhan, ayan, basta ganyan ka lang ng ganyan. At ang inyong daliri ay may sasagad na nakabukas. Ayan, so mahalaga kasi yung ina-exercise lagi siya kasi para matandaan na brain ang dati niyang galaw. Ayan, at saka para galaw nga siya ng galaw para nakakapag-circulate yung dugo niya papunta sa utak para may command ng utak ang dati niyang galaw. Matatandaan niya ang dati niyang galaw para magamit nyo na rin. Ayan. At saka yan po, mahalaga rin po yung sa exercise. Ang meron ding repetition time sinusunod. Kinakailangan sundin po natin yon. Pinakamataas po ang 20 na halimbawa kung ganyan o mga exercise ay 20 po ang pinakamataas. Huwag po tayong lalampas doon. Hindi po natin pwedeng ipagyabang na nakaya kong 40, nakaya kong 30. Mali po yon. Kasi po napepersa rin ang ating katawan na tinamaan ng stroke kasi hindi naman po siya normal na kagaya ng ating kabilang katawan na malakas. Siya po ay mahina na. Kaya dapat inuunti-unti po yon para nga po siya mabigyan ng lakas ulit. Ayan. At para may balik pa rin siya sa dati niyang galaw. Kung hindi man siya 100%, at least naigagalaw at nagagamit. Hindi ba nagagawa natin yan ng self-therapist nang tayo lang mag-isa sa pamagitan ng malakas na bahagi ng ating katawan, kamay. Ayan. So, pero hindi po naman lahat ay kaya natin gawing mag-isa. Kagaya kanina nung stretching, ayan, mahalaga rin po yung may kasama ka sa bahay, yung asawa mo, ayan, may assistance ka kasi magsisilbi ang alalay at kagaya ng sa kamay, hindi natin lahat yan may bubuka, kagaya ng thumb. Kasi kailangan siya sabay-sabay So, kailangan natin ng assistance yan. Paggawa natin yan sa ating asawa, anak, okay, apo. Ayan. So, mahalaga rin po may kasama ka sa bahay. Ayan. Kasi, tinan mo, kung sila nga, hindi kasi nila sinusukuan di ba? Mas lalo dapat ikaw, wag kang susuko. Ayan. So, mahal na mahal ka nila. Dapat mahalin mo rin sila. Ayan. At yun doon naman po sa masasabi ko sa mga na-stroke. Karamihan kasi na-stroke. Iniwan ng asawa. Yun po, wag ka rin pong panghinaan ng loob noon. Laksan mo yung loob. Bagkus ay ipakita mo pa sa kanya na kaya mong lumukas mag-isa, kaya mong makabalik sa dati. Ayan, ipakita mo na nagpupursige ka. Ayan. So, mahalaga rin ang may kasama sa bahay. At yun doon naman masasabi ko naman sa mga may kasama na stroke sa bahay, ay wag po natin silang pababayaan. Tulungan din po natin sila. Kailangan nila ng assistance. Ayan, kailangan nila na laging kinakausap. At saka palakasin ninyo ang kanilang loob, ipadaman nyo sa kanila na nandyan kayo. Ayan, so, yun. So, yan po muna ang ating mga exercise. Ayan,
Pero yung pong mga lahat ng pinakikita ko po sa lahat ng video, mga napapanood nyo, huwag nyo pong pagsasabay-sabayin yun sa loob ng isang araw. Kailangan kung ano yung isang video na exercise, ayun, gawin natin yon sa isang araw lamang. Ayan. Tapos yun lamang na exercise na yun. At talagang lahat po ng mga pinakikita ko pong exercises, ayan po ay talagang dumaan sa tamang proseso po yan. Talaga po yan ay may mga tinatamaan na mga dapat na ma-exercise at pati makapag-circulate na maganda ang dugo para siya ay makagalaw. Tama po yung aking ginagawa sa inyo. At yan po ay base rin po sa aking experience. Kaya po natanggal din yung aking pagkakomang. Dati po ay nakaganyan. Kung itataas ko man siya, lagi nakaganyan ng isang kamay. Ayan. Tapos pag itinataas, ayan, nakaganyan. Kasama yung katawan. Ayan. Pero ngayon, dahil nga sa pagpupursige ko at sa paniniwala ko sa aking sarili, ay natanggal po ang kanyang pagkakomang. Ayan. At ito po ay naitataas na natin yung diretso. Ayan, nalalagay. Kasi nga po, nakuha po yan sa exercise. Kasi nga po, talagang ilan po talagang technique dyan. At ulit-ulitin ko sa inyo, lagi dapat siyang ginagalaw. At ginagalaw ng ginagalaw. Basta lagi siyang gumagalaw. Parang ang ngipin, pagka inuga mo, mahina pa ang uga ng ngipin. Pag inuga mo siya ng inuga, di ba, lumalakas ang uga ng ngipin. Ganon din ang bahagi natin naman sa atin ng stroke. Basta siya laging ginagalaw, ay siya mababasa ng ating utak na tinamaan ng stroke. Yung ugat na nagbara ay muling mananambalik at para maikumad niya na maganda at may balik sa dating galaw ang katawan. Yan. Tama-tama po. Yung mga itinuturo ko po ay talaga pong yan ay may dudulot na maganda. Ayan. Pero mahalaga rin po ang nagpapa-therapy. Kaso nga lamang po talagang karamihan kasi kaya ginagawa ko to ay marami pong hindi nakaka-afford sa therapist kasi po ay napakamahal ng therapist. So kaya pinapakita ko po sa inyo itong aking base sa aking experience. At disclaimer nga po pala ulit, ako po ay hindi po ako doktor o professional physical therapist. Ang binabahagi ko po sa inyo ay base sa aking karanasan at talaga namang may pinagbabago. Talagang gumagaan siya at nagagamit ko na. Bagamat siya hindi siya 100% na nakabalik, ay at least ay nagagamit ko na siya na kahit saang bagay. Ayan, so yun po, gawin po natin yan. So, yan lang po muna mga kapatid na pinakita kong exercise. At yan po ay napakahalaga rin. Ayan, para sa ating mga na-stroke patient para magamit ninyo ang inyong daliri kasi napakahalaga po ng kamay sa lahat ng parte ng ating katawan. Kasi po, yan po talaga kasi ang gamit na gamit. Ayan. Ang mahalaga ay magamit mo na siya kahit hindi man siya perfect na 100% na bumalik sa dati, ay at least nagagamit mo. Tanggapin na natin yon. At magpasalamat tayo sa Diyos kasi nga talagang tinulungan tayo ng Diyos kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya tulungan mo rin ang iyong sarili. Ikaw lamang po ang isang malaking bagay na makapagpapagaling sa iyong sarili ay ang iyong sarili. Kaya maniwala ka sa iyong sarili, tulungan mo ang iyong sarili. Ayan. So, ito yan po lamang muna ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Tayo po ngayon ay haharap sa panibagong araw, panibagong istorya, panibagong alaala, panibagong laban. Ayan. So, mas dapat piliin natin ay ang lumaban. Tapangan po natin. Tayo po ay maging matapang para lumaban sa ating sitwasyon na ganito. So, ayan, tayo po ay binuhay pa ng Diyos. Bagamat tayo na stroke, tayo po ay binuhay sapagkat tayo po ay meron pang responsibilidad na dapat harapin. At yan po ay hindi dapat nating talikuran. Kasi po, ibig sabihin yan ay meron ka pang gagampanan sa mundo, kaya ikaw ay binuhay. So, maraming salamat po. Always think positive, lakasan ng loob, laban ang laban, kailangan lagi maging masaya. So, maraming salamat. At para po sa lahat ng mga na-stroke,
ay mabuhay po kayong lahat na lumalaban. Ayan, laban ang laban. Mabuhay po at saka pagpalain po tayo ng poong may kapal. Ayan. At saka isa pa pong paalaala, ito po ay sinabi ni sa akin ng iba nating subscriber na maganda rin po ang kanilang sinabi sapagkat tayo pong lahat ay gagaling, lalakas at titigas. Anong titigas? Anong titigas? Ayan. Sagot. Tuhod! Sa taas! So, maraming salamat po. And I love you all. Ingat po at bawas ang init ng ulo. Bye-bye!